Alam mo ba na siya ang Pinay OFW na kauna-unahang binitay sa Kuwait? Pinatay siyang inosente. Amo ang nakapatay pero siya ang binitay. Ganito katindi ang batas sa gitnang silangan. Kung nakapatay ka, buhay mo ang kabayaran. Ganito katindi ang kakaharapin ngayon ng isang OFW na nakapatay ng bata sa Kuwait. Balikan natin ang kwento ng isang OFW kasambahay na pinagbintangan. Ang kauna-unahang OFW na nabitay sa bansang Kuwait na kinilalang si Jakatia Pawa. Paano nga ba siya binitay? Base sa video na pinakita na ginawa kay Jakatia Pawa, ipinatog siya sa medyo mataas na patungan at itinali ang liig. Saka tinanggal ang pinagpatungan. Nangisay ang katawan habang nakalambitin at saka ito pinagbabaril ng mga naatasan ng mga Kuwaiti police. Si Jakatia Pawa hanggang huli ay nanindigan na wala siyang kasalanan. Kwento niya, mismong amo niya na babae ang nakapatay sa sarili nitong anak na dalaga matapos umunong mahuli habang nakikipagtalik. Pinagsasaksak umano ito ng kanyang among babae ng 28 beses at sa kanya ibinintang ang krimen. Kwento pa ni Pawa, noong nangyari daw ang krimen, galing umano ng bakasyon ang kanyang amo kasama ang iba pa nitong mga anak at nadatnan na lang daw ng kanyang among babae ang anak nitong dalagang babae na may katalik sa loob ng kwarto. Kaya't pinagsasaksak ito ng ilang beses habang hawak ng ibang kapatid ang magkabilang kamay ng biktima. 100% innocent yung kapatid ko dahil that time ang nangyayari, ang sister ko lang at saka yung babae na biktima na sa bahay. Pag-uwi po ng pamilya, nadatnan po ng nanay, anak niya na babae, kasama po yung boyfriend sa loob ng kwarto. Ang sumaksak po yung nanay. 28 stab wounds, hinahawakan na magkabilang kamay po. At bakit po ginawa yun ng nanay, patayin yung sarili niyang anak? Nagtatalikan na sa kanyang boyfriend niya sa loob ng kwarto po. Kasi malaking skandalo yan sa Arabo po. Si Pawa ay tubong sa Buanga del Norte, nagtatrabaho bilang kasambahay sa Kuwait. Nahatulan siya sa kasong pagpatay sa 22 years old na anak ng kanyang amo noong May 2007 at sinintensyahan siya ng kamatayan noong 2010 dahil sa salang pagpatay. Binitay si Jakatia Pawa dakong 10:19 ng umaga noong January 25, 2010. Edad 41 years old nang masintensyahan si Pawa ng kamatayan. Siya ang kauna-unahang Pilipina na binitay sa bansang Kuwait. Si Pawa ay nakapagtapos ng pag-aaral sa Zamboanga Universidad sa kursong Bachelor Banking and Finance at batay sa employment record, may dalawang anak si Pawa at taon 2022 nang magsimula itong magtrabaho sa Kuwait bilang isang kasambahay. Nangyari ito sa ilalim ng administrasyon ni dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo. Ginawa nito ang lahat para mailigtas sa pagkakabitay si Pawa. Nag-hire ito ng abogado, nagpadala pa ito ng affidavit of forgiveness kapalit ng blood money. Ngunit nabigo ang dating Pangulo dahil natulan pa rin si Pawa ng kamatayan noong January 25, 2010. Kung napanood nyo ang kwento ni Flor Contemplacion at napakinggan nyo ang kwento ni Pawa, masasabi mong walang pagkakaiba dahil sila ay biktima lamang sa maling paratang sa krimen na hindi naman nila ginawa. Dahil nang lumabas ang resulta ng DNA na nakuha sa kutsilyo na ginamit sa pagpatay sa biktima, ay hindi nag-match kay Jakatia Pawa. Saka pa kasi lumabas ang resulta ng DNA kung kailan natapos ng bitayin si Jakatia Pawa. Kaya't nakakaawa itong isa nating kababayan na nag-viral ngayon na di umano'y nakapatay ng bata. Ayon kasi dito sa isang komento, mali umano ang balita na nagkalat sa social media. Hindi daw sa naiirita o nadisturbo ang OFW. Ayon dito sa isang OFW sa Kuwait, nadamay lang daw ang bata sa away ng mag-amo dahil palagi daw ang mag-amo nag-aaway. Kaya't sa galit daw nitong ating kabayan, inilagay daw nito ang batang lalaki na 1 taon sa loob ng washing machine at sinarado habang nag-iiyak. Hinanap daw ang bata ng mga magulang. Hinahalughog pa daw ang bahay hanggang sa marinig nila ang iyak ng bata sa loob ng washing machine. Kaagad itong kinuha at dinala sa hospital. Ayon pa dito, posibleng nasuffocate daw ang bata kaya't binawian ito ng buhay. Dahil ayon dito, kung pinaikot-ikot daw ni kabayan ang washing machine, mahihilo at mamatay daw kaagad ang bata. Nagawa daw ito ni kabayan dahil sa galit nito sa kanyang amo. Kaya't ngayon ay naharap ito sa matinding problema na paniguradong mahihirapan ang ating pamahalaan na ipagtanggol itong ating kabayan. Dahil sa buhay dito ang pinag-uusapan at inosente pa. Yung iba nga na pinagbintangan, binitay. Paano pa kaya si kabayan na siya ang dahilan ng pagkamatay ng bata? Na ayon dito sa komento, kahit daw na may pinagdadaanan ng isang tao, kahit daw na depression pa yan, hindi daw ito rason para hindi panagutin sa batas. Basta ikaw daw ay nakapatay, kamatayan rin daw ang kabayaran. Kaya mag-ingat kayo mga kababayan, lalo na kung ikaw ay nag-aalaga ng bata. Huwag po kayong magpadala sa init ng ulo para hindi po kayo mapahamak.
Dahil napakahirap po pag nagkaroon kayo ng problema. Di kayo kaagad-agad matutulungan, lalo na kung kayo mismo ang may gawa ng problema. Ingatan nyo ang mga batang inaalagaan ninyo. Huwag po sana kayo matulad sa iba nagkaproblema ngayon. Kaya palagi niyong tandaan mga kababayan ang paalala ni Kaagapay Kabong Concha dahil ang lahat ng paalala nito ay makakabuti sa inyo at nang mailayo kayo sa kapahamakan. Hanggang dito na lamang po, mag-ingat po kayo palagi.